Sa gitna ng isang magarang handaan na dapat ay puno ng saya, parang biglang gumuho ang mundo ko. Ang sariling kong anak, ang mga magulang ko pa mismo, ang nagbigay sa akin ng pinakamasakit na kahihiyan. Hiya. Yung hiya na halos ikamatay ko. Sa mismong harap ng pamilya, sa harapan ng lahat, nadinig ko ang mga salitang na hanggang ngayon tumutusok sa puso ko. Nasaan ang pera mo, Carmela? Kabanata 1. Ang tadhana ng kaarawan, paunawa. Isinasalin ko ang kwento para sa mga matatandang Filipino, naglalaman ng mga salita at paraan ng pagkukwento na malapit sa kanilang puso. Hay nako, ang bilis talaga ng panahon, sabi ni Carmela habang nakatitig sa salamin. Kaarawan niya ngayon, 27 taong gulang na siya. Sa isip-isip niya, ang sarap ng pakiramdam kapag may kaarawan. Nasa isang mamahaling kainan sila sa Maynila, kasama ang kanyang mga magulang at ang kanyang lolo, si Don Miguel. Isang napakayamang lalaki si Don Miguel, pero bihira itong sumama sa mga okasyon. Kaya nga napaka-espesyal ng araw na to, sabi ni Carmela sa sarili. Nagsimula na ang kasiyahan. Ang pagkain, sobrang sarap. Ang mga regalo, nakatutuwa. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang katanungan na nagpabago sa lahat. Nagsalita si Don Miguel, ang kanyang boses ay malumanay pero may awtoridad. Carmela, anak, ano ang masasabi mo sa kondo sa Makati? Nagulat si Carmela. Hindi niya alam ang tungkol sa kondo. Hindi niya maintindihan. Lolo, hindi ko po alam ang tungkol sa kondo, sagot niya. Ang kanyang tinig ay nagtataka. Tumingin si Don Miguel sa kanyang mga magulang, sina Mang Tonyo at Aling Rosa. At doon, sa pamamagitan ng kanilang mga mata, nakita ni Carmela ang takot. Paano nangyari yon? Nagtanong si Carmela sa sarili. Bakit hindi ko alam? Doon nagsimula ang gulo. Anak, may mga bagay na hindi mo pa alam, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay tila may pasanin. Anong ibig sabihin niyo, Papa? Tanong ni Carmela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. May kakaibang pakiramdam. Isiniwalat ng mga salita ni Don Miguel ang isang lihim na matagal nang tinago. Isang lihim tungkol sa isang malaking trust fund. Isang pondong inilaan para sa kanya, na hawak ng kanyang mga magulang. Ngunit ang pondong ito, nawala. Ang pera? Nawala? Paulit-ulit niyang sinabi sa isip. Nasaan ang pera ko? Ang pondong ito ay ninakaw. Ang pera, kinurakot, paulit-ulit niyang sinabi sa isip. Ang mga salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Kinurakot ng kanyang sariling mga magulang. Naku po! Si Carmela hindi makapaniwala. Lahat ng kasiyahan ay biglang naglaho. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng pagkabigla at kalungkutan. Ang kanyang kaarawan, ang dapat na masayang pagdiriwang, ay naging isang gulo ng mga revelasyon. Sa pagtatapos ng araw, ang kaarawan ni Carmela ay hindi na tungkol sa mga regalo at pagdiriwang. Ito ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa pagkawala ng kanyang tiwala, tungkol sa pagsasakatuparan ng isang tadhana na hindi niya pinangarap. Ito ang tadhana ng kanyang kaarawan, isang araw na magbabago sa kanyang buhay, magpakailanman. Tandaan, ang halaga ng pera at iba pang detalye ay hindi nabanggit sa kwentong ito upang maiwasan ang pagiging masyadong teknikal at upang mapanatili ang pagtuon sa emosyonal na epekto ng kwento. Kabanata 2. Ang mundo ni Carmela. Noon, bago pa man ang mga pag-uusap, bago pa man ang mga kahihiyan, may mundo si Carmela. Isang mundo na puno ng pangarap, ng pag-asa, ng pagpapakahirap. Isang mundo na kung saan siya ay nagtatrabaho, nagmamahal at nagtitiwala. Isang mundo na ngayon ay parang isang lumang larawan na naglaho na sa kanyang puso. Ako si Carmela at ganito ang aking buhay. Noon, ang kanyang trabaho, isang simpleng trabaho lang naman, graphic designer sa isang maliit na kumpanya sa Maynila. Hindi man kalakihan ang kita, sapat na. Sapat na para sa kanyang mga pangangailangan, sapat na para sa kanyang pag-aaral at minsan para sa kanyang mga luho. Sa umaga, ako ay pumapasok sa trabaho.
salaysay niya. Nagdidisenyo ng mga logo, ng mga poster, ng mga website. Minsan nakakapagod, minsan nakakabagot. Pero gusto ko ang aking trabaho dahil ito ay aking sariling trabaho. Ang kanyang apartment, maliit pero masaya. Doon siya nakatira kasama ang kanyang kaibigan, si Olivia. Doon sila nag-uusap, nagkukulitan at nagbabahagi ng mga pangarap. Isang apartment na puno ng alaala, ng tawanan at ng pagmamahalan. Ang aking apartment ay hindi naman kalakihan, aniya. 2 kwarto lang. Pero doon ako komportable, doon ako nagpapahinga, doon ako naging ako. Kahit na mahirap, Carmela ay masaya. Mayroon siyang mga kaibigan na laging nariyan para sa kanya. Mayroon siyang mga pangarap na nais niyang tuparin. Mayroon siyang puso na puno ng pag-asa. Sa gabi, ako ay nakikipagkita sa aking mga kaibigan, dagdag pa niya. Kami ay nagkwekwentuhan. Kami ay nagtatawanan. Kami ay nagpaplano ng aming kinabukasan. Kahit mahirap ang buhay, masaya ako. Dahil mayroon akong mga kaibigan. Pero, hindi naman lahat ay puro saya. May mga araw na mahirap na siya ay nag-aalala sa pera. May mga araw na siya ay nagtatrabaho ng husto upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. May mga araw na siya ay nangangarap ng isang mas magandang buhay. Minsan, ako ay nag-aalala sa aking mga gastusin, pag-amin niya. Mahirap magbayad ng mga bills, mahirap mag-ipon. Pero kailangan kong magsikap, kailangan kong magtiis. Dahil gusto kong umasenso, gusto kong maging masaya. Lagi siyang nakakakita ng mga magulang niya, si Ben at Lina. Mayaman sila, may magandang buhay. Pero hindi niya maintindihan bakit hindi sila nagtutulungan. Bakit hindi sila nagbibigay sa kanya ng kahit kaunti? Nakikita ko ang aking mga magulang, sabi niya. Sila ay mayaman, sila ay may magarang bahay, sila ay may magagandang kotse, pero hindi nila ako tinutulungan. Hindi nila ako binibigyan ng kahit ano. Bakit kaya? Kahit na mahirap ang kanyang buhay, Carmela ay hindi nagrereklamo. Sa halip, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging matatag. Palagi siyang nag-iisip, nagtatrabaho, at nagsusumikap. Nagsusumikap para sa kanyang sarili. Nagsusumikap para sa kanyang kinabukasan. Kahit mahirap ang aking buhay, aniya, hindi ako sumusuko. Nagtatrabaho ako ng husto. Nag-aaral ako ng husto. Dahil gusto kong magtagumpay. Gusto kong ipakita na kaya ko. Kaya kong mabuhay. Kaya kong maging masaya. Tapos mayroon siyang kamag-anak, si Natalie. Si Natalie na nakatira sa isang magandang bahay. Si Natalie na may magarang buhay. Si Natalie na hindi kailanman nagtatrabaho. Si Natalie na para bang may lahat ng bagay. Mayroon akong kamag-anak si Natalie, sabi niya. Mayaman siya. May magarang buhay. Hindi siya nagtatrabaho. Parang may lahat siya. Minsan, ako ay naiinggit sa kanya. Pero alam ko hindi ako dapat mag-inggit. Dahil mayroon akong sariling buhay, mayroon akong sariling pangarap, at iyon ang mahalaga. Pero hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago. Ang kanyang buhay na kanyang pinaghirapan ay magiging isang malaking pagtataksil, isang pagtataksil na magpapabago ng lahat, isang pagtataksil na magpapabago sa kanyang paniniwala, at isang pagtataksil na magtuturo sa kanya ng kahalagahan ng katotohanan. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko alam na ang aking buhay ay magiging isang malaking pagtataksil. Hindi ko alam na ang aking mga magulang ay magtatago ng isang malaking sikreto. Hindi ko alam na ang aking mundo ay guguho. Pero ito ang katotohanan. At kailangan kong harapin ito. Ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng tanong. Ang tanong na iyon, ang tanong na nagpalito kay Carmela. Ang tanong na iyon, ang tanong na nagdala sa kanya sa isang bangin ng katotohanan. At ang tanong na iyon ay magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Kabanata 3, ang mga senyales na hindi ko pinansin. Ngayon binabalikan ko ang mga nakaraang araw, ang mga araw bago pa man ang lahat ng ito. At doon ko nakikita ang mga senyales.
Ang mga senyales na hindi ko pinansin, ang mga senyales na aking ipinagwalang bahala. Kung sana'y binigyan ko ng pansin, marahil hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ang mga senyales, tila ba'y nagkalat sa paligid ko. Pero ako, bulag. Hindi ko nakita. Hindi ko naramdaman. Una, may mga pag-uusap. Mga pag-uusap na sinisimulan, pero biglang tumitigil. Mga pag-uusap na aking naririnig, pero hindi ko lubos na naiintindihan. Minsan kapag ako ay nasa bahay, pag-alala ko, narinig ko ang aking mga magulang na nag-uusap sa telepono. Mahina ang kanilang boses, tila ba'y may tinatago. At kapag ako'y lumalapit, biglang hihinto ang kanilang pag-uusap. At sila'y magpapanggap na wala lang iyon. Pangalawa, ang kanilang mga kilos. Mga kilos na kakaiba. Mga kilos na hindi ko maintindihan. Mga kilos na nagpapakita ng isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Nakita ko ang aking mga magulang, aniya. Sila ay bumibili ng mga mamahaling bagay. Sila ay nagbabakasyon sa mga magagandang lugar. At ako ay nagtatrabaho. Ako ay nag-iipon. Ako ay naghihirap. Sina Ben at Lina, tila ba'y may itinago. Tila ba'y mayroong sikreto. At ako ay walang muwang, walang alam. Minsan, kapag aking tinatanong ang aking mga magulang tungkol sa kanilang mga gastos, dagdag niya, sila ay umiiwas, sila ay nagpapalit ng usapan, sila ay hindi sumasagot ng diretsyo, para bang may tinatago sila. May mga pagtatago, may mga pag-iwas. At ang lahat ng ito ay humantong sa isang trahedya. Isang trahedya na ngayon ay patuloy na nagpapahirap sa akin. Ang mga biyahe, ang mga bagong gamit, ang mga ngiti na tila ba'y may itinatago. Ang lahat ay tila ba'y may sinasabi. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang pag-aaral, biglang nawala ang kanilang suporta. Wala silang sinabi, wala silang ginawa. Tila ba'y kinakailangan niya na huminto. Ang kanilang mga puso ay hindi na bukas para sa kanya. Nang ako ay nag-iisip na mag-aral pa, pag-alaala niya, sila ay tumanggi. Sila ay nagsabi na ako ay may sapat na utang na dapat bayaran. Sila ay nagsabi na hindi ko kailangan ang karagdagang edukasyon. Sila ay nagsabi na ako ay dapat nang tumigil. Ngunit sa lahat ng ito, hindi ko inakala, hindi ko inisip, na ang aking mga magulang ay may itinatago. Hindi ko akalain na ang aking mga magulang ay magiging mapanlinlang. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko alam na ang mga senyales ay totoo pala. Hindi ko alam na ang mga senyales ay nagpapakita ng katotohanan. Hindi ko alam na ang aking mga magulang ay hindi mapagkakatiwalaan. Kaya't ang mga senyales ay hindi dapat binabaliwala. Ang maski senyales ay dapat bigyan ng pansin dahil ang mga senyales ay nagpapakita ng katotohanan. Katotohanan na mahirap tanggapin, katotohanan na nakakasakit, ngunit katotohanan pa rin. Ang mga senyales na ngayon ay aking nakikita, noon ay aking binabaliwala. At ngayon ay nagsisi ako. Nagsisisi ako dahil hindi ko pinansin. Nagsisisi ako dahil hindi ko agad nalaman. Kabanata 4. Ang katotohanang nahayag. Ang araw ay nagsimula ng may kakaibang kagalakan. Isang pagdiriwang ng buhay na sinasabayan ng mainit na simoy ng hangin at ang malambing na hagikhikan ng mga kaanak. Si Carmela na ngayon ay nakasuot ng kanyang paboritong damit na may bahid ng tradisyonal na disenyo, isang bagay na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa kultura, ay naglalakad sa gitna ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga parol na nakasabit sa bawat sulok at ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang okasyong ito ay higit pa sa isang simpleng pagdiriwang ng kaarawan. Ito ay isang pagtitipon ng pamilya kung saan ang bawat isa ay nagdala ng kani-kaniyang kwento at alaala. Ang mga mesa ay nagkalat, pinalamutian ng mga paborito at natatanging putahe ng mga Pilipino. Hindi nawawala ang mga staple tulad ng lechon na nagpapalakpak ang balat,
ang malinamnam na adobo, ang masustansyang pinakbet, at ang pampagana na lumpia Shanghai. Ang bango ng mga ito ay bumabalot sa buong lugar, isang paalala ng kasaganaan at pagiging mapagbigay ng bawat Pilipinong tahanan pagdating sa pagkain. Ang musika ay banayad, pinaghalong mga klasikong OPM, Original Filipino Music, at mga paboritong awitin ng mga nakatatanda na nagbibigay ng nakaka-relax at nakakagiliw na himig sa buong pagdiriwang. Ang mga matatanda na siyang sentro ng bawat pagtitipon ng pamilyang Pilipino ay nakaupo sa mga espesyal na upuan, pinagmamasdan ang mga kabataan na naglalaro at nagtatawanan, habang sila naman ay nagbabahagi ng mga kwento ng kahapon. Nang biglang, ang bawat galaw ay tila tumigil. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid, mas matindi pa kaysa sa mga bulong-bulungan. Sa may pintuan, nakatayo si Don Miguel. Ang kanyang presensya ay agad na nagbigay ng kakaibang bigat sa himpapawid. Hindi ito ang karaniwang pagdating ng isang bisita. Ang kanyang paraan ng paglalakad, ang diretsyong tingin ng kanyang mga mata, lahat ay nagpahiwatig ng isang layunin. Ang ilan sa mga bisita, mga kapitbahay at mga kaibigan ng pamilya ay nagkatinginan, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng pagtataka at bahagyang pag-aalala. Alam nilang si Don Miguel ay isang taong may prinsipyo at ang pagpunta niya sa ganitong pagkakataon ay tiyak na may malalim na dahilan. Ang mga nakatatanda sa silid ay bahagyang umayos ng upo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Don Miguel, naghihintay. Si Carmela, na nooy nasa gitna ng isang masayang kwentuhan, ay biglang nakaramdam ng panlalamig. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng bahid ng pagkabalisa. Alam niya ang reputasyon ni Don Miguel, isang taong hindi natutuwa sa mga hindi pagkakapantay-pantay at mga lihim. Napalunok siya. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa malapit. Ang kanilang mga mukha, na kanina ay puno ng saya, ay nagpapakita na ngayon ng pinaghalong takot at pag-asa. Alam niyang sila ay may alam sa sitwasyon at ang pagdating ni Don Miguel ang nagtulak sa kanila sa isang punto ng kawalan ng kasiguraduhan. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, isang maliit na kilos ngunit nagpapakita ng kanilang malalim na pag-aalala. Dahan-dahang lumakad si Don Miguel patungo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang paglalakad ay may bigat at determinasyon. Ang mga usapan ay tuluyang tumigil at ang musika ay tila humina. Nang siya ay makalapit kay Carmela, ang kanyang boses, bagaman mahinahon, ay may bigat na umalingaw-ngaw sa buong silid. Carmela, tawag niya. Ang kanyang mga mata ay diretsyo na nakatingin sa kanya. Mayroon tayong dapat ayusin tungkol sa tiwala na iyong hawak at sa apartment na iyong tinitirhan. Ang mga salitang iyon ay parang yelo na bumuhos sa mainit na okasyon. Agad na nagkaroon ng hiyawan ng pagtataka at pagkalito ang mga bisita. Ang pagbanggit sa tiwala at apartment ay nagbigay daan sa mga spekulasyon. Si Carmela ay naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Sinubukan niyang sumagot, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Don Miguel, hindi po ito ang tamang oras para sa mga ganitong usapin. Ang paggamit ng po ay nagpapakita ng kanyang paggalang, kahit sa gitna ng kanyang pagkabahala. Ngunit hindi na tinag si Don Miguel. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Alam niya na ang pagpapaliban pa ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Carmela, ang katotohanan ay kailangang lumabas, mariin niyang sabi. Masakit man, mas mabuti nang malaman natin lahat. Ang pagtalikod niya sa mga bisita at pagharap sa mga magulang ni Carmela ay nagdagdag pa ng tensyon. Ang mga magulang ni Carmela ay tila ba sila ay nalulunod sa kahihiyan at takot. Ang kanilang mga pangarap na inakala nilang nasiguro na ay tila naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. Ang kapaligiran ay naging napakabigat. Bawat hininga ay tila narinig. Tumingin si Carmela sa kanyang mga magulang na nagbibigay sa kanya ng isang malungkot na ngiti. Alam niyang wala siyang mapagpipilian kundi ang sabihin ang totoo.
Sa isang malalim na paghinga, sinimulan niyang magsalita. Ang kanyang tinig ay may halong panginginig ngunit may determinasyon. Don Miguel, sinimulan niya, bawat salita ay maingat niyang pinili. Ang tungkol sa pondo at sa apartment. Pumausi siya, pinapayagan ang bigat ng mga salitang ito na maramdaman ng lahat. Ang totoo po ay hindi po ako ang legal na may-ari niyan. Ang lahat ng iyan ay hindi akin. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang mga mata ni Don Miguel ay nanatiling nakatutok kay Carmela, isang pagkilala sa kanyang katapangan. Ang mga magulang ni Carmela ay tila ba sila ay nanigas sa kinatatayuan, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang pinaghirapang plano ay tila ba nawasak sa isang iglap. Ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang naglantad ng isang sikreto, kundi naglantad din ng mga motibo at mga pangyayari na matagal nang nakatago. Ang dating pagdiriwang ay naging isang entablado para sa isang nakakagulat na pagbubunyag, isang pangyayari na tiyak na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang mga alaala ng kasiyahan ay napalitan ng alaala ng katotohanang nahayag. Kabanata 5, Pagharap sa Katotohanan. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag sa gitna ng kasiyahan, ang kapaligiran ay biglang nagbago. Ang dating masasayang pagtitipon ay napalitan ng isang mabigat at nakakabalisang tensyon. Tila ba ang bawat haplos ng hangin ay nagdadala ng mga hindi nasasabing salita at mga tanong. Si Don Miguel, kasama ang kanyang abogado na si Atty. Ramos, ay lumapit kay Carmela at sa kanyang mga magulang. Pakiusap, sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Mag-usap tayo sa mas pribadong lugar. Mayroon tayong kailangang ayusin ng maayos. Ang kanyang panukala ay tinanggap kaagad, lalo na ng mga magulang ni Carmela na tila ba sila ay gustong kumawala sa titig ng ibang mga bisita. Dala-dala ang bigat ng sitwasyon, naglakad sila patungo sa isang hiwalay na silid sa likuran ng restauran. Ito ay isang maliit na bulwagan na mas angkop para sa isang formal na pag-uusap. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga lumang painting na nagbibigay ng isang formal na impresyon, habang ang isang mahabang mesa na gawa sa matigas na kahoy ang nangingibabaw sa gitna. Ang mga ilaw dito ay mas mahina kumpara sa pangunahing bulwagan na nagbibigay ng isang mas tahimik ngunit mas nakakakonsentrang kapaligiran. Pagkapaupo, si Don Miguel ay nagbigay ng isang mapagmasid na tingin sa mga magulang ni Carmela. Nakita niya ang takot at pagkabalisa sa kanilang mga mata, isang bagay na hindi na bago sa kanya. Sa kanyang tabi, si Atty. Ramos ay nagbuklat ng isang makapal na folder. Ang mga dokumento sa loob ay nagpapakita ng malalim na investigasyon. Ang katahimikan sa silid ay naging mas nakakabingi. Ginoong at Ginang Santos, simula ni Don Miguel, tinig na walang bahid ng paghatol, ngunit puno ng determinasyon. Alam kong mahirap ito, ngunit kailangan nating harapin ang katotohanan. Ang mga pondo na nakalaan para kay Carmela, ang mga pondo na dapat sana ay para sa kanyang kinabukasan, ay tila nawala. Tumigil siya, pinapayagan ang mga salita na lumubog. Pagkatapos, direkta niyang tiningnan ang mga magulang ni Carmela. Bakit? Ang tanong ay tila isang dagok. Ang ina ni Carmela ay agad na umiyak habang ang kanyang ama ay pilit na nagpakita ng tapang, bagaman halata ang panginginig ng kanyang boses. Don Miguel, sabi ng ama ni Carmela, hindi po namin sinasadya. Nagkaroon lang ng mga maling desisyon. Ngumiti ng bahagya si Atty. Ramos, isang ngiti na walang saya. Mga maling desisyon na umabot sa halos 300 milyong piso, Ginoong Santos? Ang tanong niya habang inaabot ang isang dokumento kay Don Miguel. Mayroon kami ritong detalyadong listahan ng mga transaksyon. Mga bank accounts, mga property na binili gamit ang pondo ng trust fund ni Carmela. Binuksan ni Don Miguel ang folder at dahan-dahang tiningnan ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay naglalaman ng ebidensya ng isang malaking pagtataksil. Ang mga numero ay nakakabigla. 300 milyong piso, isang napakalaking halaga
nakatumbas ng maraming taon ng pagsisikap at pag-iipon. Ito ay pera na para sana kay Carmela, pera na sana ay magbibigay sa kanya ng seguridad at kinabukasan. Tumingin siya kay Carmela na nakaupo roon, tahimik, ang kanyang mukha ay maputla, tila ba hindi niya maproseso ang lahat ng naririnig at nakikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkalito at pagtataksil na kanyang nararamdaman. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, ang kanyang mga magulang, ay tila ba sila ang may kagagawan ng lahat ng ito. Carmela, sabi ni Don Miguel, ang kanyang tinig ay malumanay na ngayon, ngunit puno ng awa. Ang iyong mga magulang, sila ang namamahala sa iyong tiwala. Ngunit sa halip na protektahan ito, ginamit nila ito. Tumayo siya at lumapit kay Carmela. Ang pera na ito ay para sa iyo. Para sa iyong pag-aaral, para sa iyong kinabukasan, para sa anumang naisin mong gawin sa buhay. Ngunit ito ay kanilang kinuha. Ang ina ni Carmela ay hindi na napigilan ang kanyang pag-iyak. Carmela, anak ko, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Patawarin mo kami, nagipit kami. Kailangan namin ng pera para sa mga utang, sa negosyo na hindi naging maganda. Sinabi ni Ataycion Ramos, ang mga transaksyon ay nagpapakita ng sunod-sunod na pag-withdraw mula sa trust fund simula pa noong nakaraang 5 taon. Mayroon din kaming ebidensya ng pagbili ng ilang ari-arian sa pangalan ng inyong mga magulang, nakatugma ng mga halagang nawala sa tiwala. Kinuha niya ang isa pang dokumento at ipinakita ito kay Carmela. Ito ay isang listahan ng mga property. May mga bahay, may mga lupa. Lahat binili gamit ang pera na dapat sana ay para sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Carmela habang tinitingnan niya ang listahan. Ang mga salitang 300 milyong piso ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng kanyang mga magulang ang ganito. Sila ang mga taong nagturo sa kanya ng halaga ng katapatan, ng pagiging responsable. Sila ang nagsabi sa kanya na ang pera ay dapat gamitin sa tama at para sa kabutihan. Ngayon, ang mga salitang iyon ay tila ba walang halaga. Bakit ninyo nagawa ito? Mahinang tanong ni Carmela, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit hindi ninyo ako tinulungan? Ang ama ni Carmela ay yumuko, ang kanyang balikat ay nanginginig. Nahihiya kami anak, hindi namin alam kung paano ipapaliwanag. Naisip namin na maayos namin ang lahat bago mo malaman, na mababawi namin ang nawala. Ngunit hindi ninyo nagawa, sabi ni Don Miguel, ang kanyang tinig ay nagbabalik sa pagiging seryoso. At ngayon, ang katotohanan ay nasa harap natin. Ang pera ay nawala. Ang tiwala ay nasira. Tumingin siya kay Attorney Ramos. Attorney Ramos, ano ang ating mga hakbang? Don Miguel, sagot ni Attorney Ramos, ang mga ebidensya ay sapat na. Maaari nating simulan ang legal na proseso upang mabawi ang mga nawalang pondo at ari-arian. Gayunpaman, ito ay maaaring maging mahaba at masakit na proseso, lalo na dahil ang mga ito ay mga magulang ni Carmela. Tumingin si Don Miguel kay Carmela, ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. Carmela, alam kong ito ay isang napakalaking pasanin para sa iyo. Ngunit kailangan mong malaman na hindi ka nag-iisa. Kami, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, at ako, ay nandito para sa iyo. Tutulungan ka naming harapin ito. Tinitigan ni Carmela ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ang sakit ay ramdam na ramdam niya, ngunit kasabay nito, isang bagong lakas ang nagsisimulang mabuo sa kanya. Ang pagkalito ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang harapin ang katotohanan ito, gaano man ito kasakit. Kailangan niyang ayusin ang mga nasirang bagay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa integridad ng kanyang hinaharap. Ang 300 milyong piso ay nawala, ngunit ang katotohanan at ang paglalakbay upang mabawi ang nawala ay nagsisimula pa lamang.
Ito ay isang pagharap sa katotohanan na hindi lamang naglantad ng isang malaking pandaraya, kundi naglantad din ng tunay na lakas at katatagan na taglay ni Carmela. Kabanata 16. Ang mga bunga at ang desisyon. Ang hangin sa maliit na silid ay tila naging mas makapal, puno ng bigat ng mga katotohanang nabunyag. Si Attorney Ramos, na may hawak pa rin ng mga dokumento, ay nagpatuloy sa kanyang detalyadong paglalahad. Ang kanyang boses, bagaman propesyonal, ay nagtataglay ng isang uri ng kalungkutan habang binabanggit niya ang bawat numero, bawat transaksyon. Ginoong at Ginang Santos, sabi niya, ang kanyang tingin ay tumitig sa kanila. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang pondong ipinagkatiwala kayo para sa inyong anak, si Carmela, ay nagamit sa paraang hindi naaayon. Tumigil siya saglit, hinayaan ang mga salita na lumubog sa isipan ng lahat. Si Carmela, na nakaupo sa pagitan ng kanyang mga magulang at ni Don Miguel, ay nanatiling tahimik. Nakikita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mga magulang. Mula sa paunang takot, tila naghahalo na ngayon ang pagsisisi at desperasyon. Ang kanyang ina ay hindi na napipigilan ang pagtulo ng luha, habang ang kanyang ama ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Narito ang detalyadong listahan ng mga transaksyon, patuloy ni Attorney Ramos habang inaabot kay Don Miguel ang isang makapal na folder na puno ng mga kopya ng tseke, bank statements at mga titulo ng ari-arian. Ang pondong ito ay hindi lamang basta nawala. Ito ay sinadyang ilipat sa iba't ibang mga account at ginamit para sa personal na kapakinabangan. Ang pagbanggit sa mga numero ay tila isang paulit-ulit na dagok para kay Carmela. 300 milyon. Ito ay hindi lamang pera. Ito ay ang kanyang kinabukasan, ang kanyang kalayaan, ang kanyang mga pangarap na sana ay natupad. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, ang kanyang mga magulang, ang siyang gumawa nito. Ang sakit ay hindi lamang dahil sa material na nawala, kundi dahil sa lalim ng pagtataksil. Carmela, anak ko, nagsalita ang kanyang ina, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Patawarin mo kami, hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Naipit kami sa mga utang, ang negosyo ng iyong ama. Hindi naging maganda ang takbo nito. Akala namin, kapag nakuha namin ang pondong iyon, makakabawi kami. Makakabawi kami para sa iyo, para sa pamilya, para hindi na tayo mabaon sa kahihiyan. Ang ama ni Carmela ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Tama ang iyong ina, Carmela. Kami ay napunta sa maling landas. Hindi na namin namalayang lumalaki na pala ang problema. Naisip ko na ito na lang ang paraan para mailigtas ang ating pamilya, ang ating pangalan. Ngunit para kay Carmela, ang mga salitang ito ay tila hindi sapat. Ang mga ito ay hindi nagpapabago sa katotohanan na ang kanyang mga magulang, ang mga taong itinuring niyang kanyang bayani, ay siya palang mga nagnakaw sa kanyang kinabukasan. Patawad? Halos hindi lumabas sa bibig ni Carmela ang mga salitang ito. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito at sakit. Patawad? 300 milyong piso, nanay? 300 milyon na dapat sana ay para sa akin? Para sa aking kinabukasan? At ang masasabi ninyo lang ay, nagipit kayo? Na nahihiya kayo? Ang pag-uulit ng mga tanong ay nagpapakita ng kanyang pagkadismaya at kawalan ng pagkaunawa. Si Don Miguel, na tahimik na nakikinig, ay lumapit kay Carmela. Carmela, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa at suporta. Ang mga salita nila ay hindi sapat para sa sakit na nararamdaman mo. Ngunit mahalaga na malaman mo na hindi ka nag-iisa sa pagharap dito. Alam ninyo, patuloy ni Carmela, ang kanyang tinig ay nagiging mas matatag. Sa lahat ng ito, ang pinakamasakit ay hindi ang nawalang pera, kundi ang katotohanan na kayo, ang aking mga magulang, ang gumawa nito. Kayo ang dapat na unang tagapagtanggol ko. Kayo ang dapat na nag-alaga sa aking kinabukasan. Sa halip, ginawa ninyo akong tanga. Pinaniwala ninyo ako na lahat ay maayos, habang kayo pala ay kinukuha ang lahat.
Ang mga magulang ni Carmela ay nagsimulang magmakaawa. Ang kanilang mga tinig ay puno ng desperasyon. "Carmela, anak ko, huwag mo kaming isuplong," sabi ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Kami ang iyong mga magulang. Hindi mo maaaring sirain ang aming buhay. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Handa kaming gawin ang lahat para makabawi." Ang kanyang ina naman ay pilit na hinawakan ang kamay ni Carmela, ngunit umatras si Carmela. "Anak, alam namin na nagkasala kami. Ngunit kami pa rin ang iyong pamilya. Pakiusap, patawarin mo kami." Ang mga salitang iyon ay tila walang tunay na kahulugan kay Carmela sa puntong iyon. Ang sakit ay napakalaki. Kailangan niyang magdesisyon. Ito ang pinakamahirap na desisyon na kailanman niyang kahaharap. Patawarin ba niya ang kanyang mga magulang, ang mga taong nagbigay ng buhay sa kanya, ngunit sumira rin sa kanyang tiwala? O itataguyod ba niya ang batas, ang hustisya, kahit na ito ay mga hulugan ng pagharap sa kanyang sariling pamilya sa korte? Napatingin siya kay Don Miguel na tumango ng bahagya, nagbibigay ng kanyang suporta. Tumingin din siya kay Atay Ramos na handa ng kumilos ayon sa kanyang pasya. Ang mga magulang niya ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at takot. "Alam ko kung gaano kahirap ang pakiusap ninyo," sabi ni Carmela. Ang kanyang tinig ay seryoso. "Alam ko rin ang bigat ng aking desisyon. Pero ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama." Huminga siya ng malalim. Ang mga salitang ito ay mahirap sabihin, mahirap isipin. "Hindi ko maaaring balewalain ang nangyari," patuloy niya. "Ang pera na iyon ay mahalaga. Ang aking kinabukasan ay mahalaga. Ngunit ang aking pagkatao, ang aking prinsipyo ay mas mahalaga." Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay puno ng malungkot na pagkaunawa. "Hindi ko kayo kayang patawarin kaagad. Ang sakit na ito ay masyadong malalim. Ngunit hindi ko rin kayo maaaring tuluyang iwanan." Tumingin siya kay Atay Ramos. "Atay Ramos," sabi niya, ang kanyang tinig ay nagtataglay na ng bagong lakas at determinasyon. "Pakisuyo, simulan na natin ang proseso upang mabawi ang mga ari-arian na binili gamit ang pondo ng tiwala. Hayaan natin na ang batas ang magpasya kung paano ito maibabalik." Ang mga magulang ni Carmela ay tila ba sila ay nanigas sa kinatatayuan. Ang kanilang pag-asa ay tila ba nawala. Ang pag-iyak ng kanyang ina ay naging mas malakas. Ngunit si Carmela ay nagpatuloy. Ang kanyang tinig ay nagiging mas mahinahon ngunit mas matatag. Ngunit, dagdag niya, tumitingin sa kanyang mga magulang na may halong awa. "Hindi ko kayo isusumbong sa korte para sa pagkakakulong. Hindi ko gagawin iyon. Gusto kong harapin ninyo ang bunga ng inyong mga desisyon sa pamamagitan ng pagbabalik ng lahat ng inyong nakuha. At sa pamamagitan ng pagtulong sa akin na buuin muli ang aking tiwala sa inyo, kahit na alam kong ito ay magiging napakahirap at napakatagal na proseso." Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng komplikadong damdamin ni Carmela. Habang pinipili niya ang landas ng hustisya, hindi niya nakalimutan ang ugnayan ng pamilya. Ito ay isang desisyon na nagpapakita ng kanyang lakas, ang kanyang pag-unawa sa kahalagahan ng pagpapatawad, ngunit kasabay nito ang pagkilala sa responsibilidad at katarungan. Si Don Miguel ay tumango, nakikita ang lalim ng karakter ni Carmela. Ito ay isang desisyon na hindi lamang nagpapakita ng kanyang katapangan, kundi pati na rin ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya, kahit na ang pamilyang iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang landas sa harap niya ay hindi magiging madali, ngunit sa sandaling iyon, alam ni Carmela na ginawa niya ang pinakamabuting desisyon na kaya niya para sa kanyang sarili at para sa pagbuo muli ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang mga bunga ng kanilang mga kilos ay naroon na, at ang mahabang paglalakbay patungo sa paggaling at pagbuo muli ay nagsisimula pa lamang. Kabanata 8. Matapos ang bagyo, ang mga araw na sumunod sa pagbubunyag
ay tila ba mga ulap na dahan-dahang humihiwalay, nagpapakita ng isang bagong simula, ngunit mayroon pa ring bakas ng unos na dinaanan. Ang dating kasiyahan sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay napalitan ng isang malalim na katahimikan sa puso ni Carmela. Ang mga pangyayari ay sariwa pa sa kanyang alaala. Ang mga salita, ang mga numero, ang sakit na naramdaman niya habang nakikita niya ang pagsisisi at desperasyon sa mga mata ng kanyang mga magulang. Ito ay isang bagyo na kanyang nalagpasan, ngunit ang mga epekto nito ay nanatili, humuhubog sa kanyang pananaw sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, mayroong isang bagay na hindi nagbago, ang kanyang mga kaibigan. Sina Maria at Sofia na naroon noong gabing iyon ay hindi bumitaw sa kanya. Sa halip, mas naging matatag pa ang kanilang samahan. Dumalaw sila kay Carmela sa kanyang apartment, dala ang mga paborito niyang merienda, pandesal na may palaman, at isang malaking garapon ng pasas. "Carmela," sabi ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalasakit habang nakaupo sila sa lumang sofa ng apartment. "Alam naming mahirap ito, pero nandito kami. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang." Si Sofia naman ay sumang-ayon, "Oo nga, Carmela, huwag mong isipin na mag-isa ka. Kami ang iyong pamilya dito sa Maynila. At ang pamilya, nagtutulungan, di ba?" Ang kanyang sinabi ay nagpapaalala kay Carmela ng mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang pamilya noon, bago ang lahat ng ito. Nagpasalamat si Carmela sa kanila, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Salamat mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko kung wala kayo." Hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha habang ikinukwento niya sa kanila ang mga nangyari, ang mga detalye na hindi niya nailabas noon. Ang pagbabahagi ng kanyang mga saloobin, kahit na sa kanyang mga kaibigan, ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Ito ay parang pagbubuhos ng mabigat na pasanin na matagal na niyang dinadala. Ang pagbibigay diin sa pagsuporta ng mga kaibigan ay mahalaga dahil sa kultura ng Pilipino, ang konsepto ng barkada o grupo ng mga kaibigan ay napakalapit sa pamilya. Ang mga kaibigan ay madalas na nagiging sandalan sa oras ng pangangailangan. Habang patuloy na lumalaban si Carmela, may isang tao pang nag-abot ng kanyang kamay, ang kanyang lolo, si Don Miguel. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa mga legal na usapin, hindi niya nakalimutan ang kanyang apo. Dumalaw siya kay Carmela, hindi sa apartment, kundi sa isang tahimik na coffee shop na malapit sa baybayin, kung saan ang simoy ng dagat ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. "Apo," sabi ni Don Miguel, ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng karunungan. "Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo, pero tandaan mo, ang bawat unos ay may katapusan. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon." Nagbigay siya ng praktikal na payo kay Carmela. "Tungkol sa iyong mga magulang," patuloy niya, "ang legal na proseso ay magsisimula na. Si Attorney Ramos ay gagawin ang lahat upang mabawi ang mga nawalang pondo at ari-arian. Ngunit para sa iyo, apo, ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong pagpapagaling." Nagbigay siya ng konkretong tulong. "Para sa iyong seguridad," sabi ni Don Miguel, habang iniaabot kay Carmela ang isang maliit na sobre. "Naghanda ako ng kaunting tulong pinansyal. Hindi ito kasing laki ng nawala sa iyo, ngunit ito ay sapat upang makapagsimula ka muli. Mayroon ka ring mga ari-arian na maaring mabawi sa tulong ni Attorney Ramos. Huwag kang mag-alala sa pera, apo. Ang pinakamahalaga ay ang iyong kapayapaan ng isip. Ang tulong pinansyal na ito, bagaman hindi kasing laki ng nawala, ay isang malaking bagay para kay Carmela. Ito ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng suporta, pagmamahal, at pagtitiwala mula sa kanyang lolo. Nagpaalala rin ito sa kanya ng mga tradisyonal na pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino, kung saan ang mga nakatatanda ay madalas na nagiging sandigan ng mga kabataan sa oras ng pangangailangan. Samantala, ang mga magulang ni Carmela ay nahaharap na ngayon sa tunay na mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Si Attorney Ramos ay nagsimula na ng formal na legal na proseso. Nalaman ni Carmela mula kay Don Miguel na ang kanilang mga ari-arian na nabili gamit ang pondo ng tiwala ay pansamantalang na-block.
Ang mga bank accounts na nasa pangalan nila ay sumailalim na rin sa legal na pagsusuri. Ito ay isang mahigpit na pagpapaalala na ang mga batas ay umiiral upang maprotektahan ang lahat, lalo na ang mga naagrabyado. Ang iyong mga magulang, sabi ni Don Miguel, na may bahid ng lungkot sa kanyang tinig, ay haharap na sa mga legal na proseso. Hindi ito magiging madali para sa kanila, ngunit ito ang nararapat. Ang bawat isa ay kailangang managot sa kanilang mga ginawa. Narinig ni Carmela ang mga balita tungkol sa legal na sitwasyon ng kanyang mga magulang. Kahit na may bahid ng sakit sa pag-iisip nito, mayroon ding isang uri ng pagtanggap na bumabalot sa kanya. Ito ay bahagi ng pagbangon, bahagi ng pagharap sa katotohanan. Ang bagyo ay dumating at lumipas na, ngunit ang paglilinis at pagtatayo muli ay nagsisimula pa lamang. Sa pagharap sa mga pagbabagong ito, si Carmela ay natutong humugot ng lakas mula sa iba't ibang lugar. Mula sa kanyang matatapang na kaibigan, mula sa matalinong payo at suporta ng kanyang lolo, at mula sa kanyang sariling kalooban na bumangon. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ngayon mas malinaw na sa kanya ang landas na kanyang tatahakin. Hindi na siya ang dating Carmela na puno ng pagkalito at sakit. Siya ay isang Carmela na ngayon ay mas matatag, mas matalino at handang harapin ang anumang hamon na darating. Ang pagharap sa katotohanan ay mahirap, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa mga kasinungalingan at kalayaan upang simulan ang kanyang tunay na buhay. Ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa dating kaguluhan at isang hakbang patungo sa kapayapaan at pagbabagong tatag. Kabanata 8. Ang panahon ng paghilom. Matapos ang malaking bagyo, ang mga unang sinag ng araw ay unti-unting sumisilip, nagbibigay ng pag-asa at pagpapakita na ang paghilom ay posible. Para kay Carmela, ang panahong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng nawalang yaman, kundi higit sa lahat, tungkol sa paghilom ng kanyang puso at pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Ito ay isang mahabang proseso, puno ng mga hamon, ngunit ngayon mayroon siyang matibay na pundasyon, ang suporta ng kanyang lolo, ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang sariling determinasyon. Ang unang hakbang sa kanyang paghilom ay ang pakikipag-ugnayan sa mga legal na aspeto ng kanyang sitwasyon. Si Attorney Ramos, ang abogado ni Don Miguel, ay naging isang mahalagang gabay. Hindi lamang siya nagbigay ng legal na payo, kundi pati na rin ng praktikal na tulong. Madalas silang magpulong, hindi lamang sa opisina ng abogado, kundi minsan ay sa isang tahimik na cafe, kung saan mas madaling magtanong at magbahagi si Carmela ng kanyang mga alalahanin. Carmela, sabi ni Ati, Ramos sa isa nilang pag-uusap, habang ipinapakita ang isang spreadsheet na puno ng mga numero. Malaki ang ating pag-asa na mabawi ang karamihan sa mga nawalang ari-arian. Ang proseso ay medyo mabagal dahil sa komplikasyon ng mga transaksyon at ang pagnanais na mapanatili ang dignidad ng lahat ng sangkot hanggat maaari. Ngunit ang mahalaga ay nakatutok tayo sa pagtiyak na makukuha mo ang nararapat sa iyo. Ipinaliwanag din niya ang mga hakbang na ginagawa upang matiyak na ang natitirang pondo ay mapupunta sa isang ligtas na lugar, marahil ay sa isang bagong trust fund na pangangasiwaan mismo ni Don Miguel o ng isang pinagkakatiwalaang institusyon. Ang bawat hakbang ay maingat na ipinapaliwanag kay Carmela na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol at kaalaman sa mga nangyayari. Ang pagiging transparent ni Attorney Ramos ay nagbibigay kay Carmela ng kumpiyansa na ang kanyang mga interes ay pinangangalagaan. Bukod sa legal na aspeto, ang pinansyal na tulong mula kay Don Miguel ay nagbigay ng agarang ginhawa. Ang maliit na sobre na inabot nito kay Carmela ay naglalaman ng halagang sapat upang matugunan ang kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan habang inaayos pa ang mga mas malalaking usapin. Ito ay hindi lamang isang pinansyal na tulong, kundi isang paalala na mayroon siyang isang taong nagmamalasakit at handang sumuporta sa kanya. Apo, sabi ni Don Miguel sa isa nilang pag-uusap sa telepono, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong kung may kailangan ka.
Ang iyong kaligayahan at seguridad ang pinakamahalaga sa akin. Kung kailangan mo ng pera para sa iyong pag-aaral o para sa anumang bagay, sabihin mo lang. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pag-asa, nagpapatibay sa ugnayan nila. Ito ay nagpapakita ng tradisyonal na pagpapahalaga sa Pilipinas, kung saan ang mga lolo at lola ay madalas na nagiging pangalawang magulang sa kanilang mga apo. Ang emosyonal na suporta mula sa kanyang mga kaibigan, sina Maria at Sofia, ay patuloy ding naging isang mahalagang bahagi ng kanyang paghilom. Dumadalaw sila, nanonood ng mga pelikula, nagluluto ng mga paborito nilang pagkain, mga simpleng bagay na nagbibigay ng normalidad sa kanyang buhay. Ang mga tawanan nila, kahit na may kasama pang bahid ng lungkot, ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Sa mga pagtitipong ito, nararamdaman ni Carmela na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Ang konsepto ng barkada bilang isang pinalawak na pamilya ay malinaw na naipapakita dito. Gayunpaman, ang proseso ng paghilom ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng tulong. Ito rin ay tungkol sa pagharap sa mga nasirang relasyon. Ang kanyang ugnayan sa kanyang mga magulang ay nanatiling malayo at mahirap. Bagaman nagmakaawa sila para sa kapatawaran, ang sakit ng pagtataksil ay nananatili. Si Carmela ay nagpasya na hindi pa siya handang makipag-usap sa kanila ng personal. Ang pakikipag-ugnayan ay sa pamamagitan lamang ni Atayger Ramos o ni Don Miguel para sa mga usaping legal at praktikal. Ito ay isang mahirap na desisyon, ngunit kinakailangan para sa kanyang sariling emosyonal na kaligtasan. Ang pag-aalala niya ay tila isang malaking distansya na hindi madaling mapunan. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nagsimulang bumalik ang kumpiyansa ni Carmela. Sa bawat matagumpay na legal na hakbang, sa bawat payo mula kay Atimer Ramos, sa bawat pagbisita mula sa kanyang mga kaibigan at lolo, nararamdaman niya ang paglakas. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang kinabukasan. Ano ang gusto niyang gawin? Saan niya gustong magpunta? Ang pagkawala ng malaking halaga ng pera ay nagbigay din sa kanya ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang kalayaan na magsimula muli, na hubugin ang kanyang buhay ayon sa kanyang sariling mga pangarap, hindi batay sa mga inaasahan ng iba o sa mga plano ng kanyang mga magulang. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, marahil sa ibang kurso o sa ibang paaralan na mas angkop sa kanyang mga bagong pangarap. Ang suporta ni Don Miguel ay nandoon, handang tumulong sa kanyang mga gastusin. "Ano man ang piliin mo, apo," sabi ni Don Miguel, "suportahan kita. Ang mahalaga ay makahanap ka ng landas na magpapasaya sa iyo at magbibigay sa iyo ng kabuluhan." Ang proseso ng paghilom ay hindi isang tuwid na linya. May mga araw na mas mabigat ang pakiramdam, mga araw na bumabalik ang sakit at pagdududa. Ngunit sa bawat pagsubok, mas natututo si Carmela na umasa sa kanyang sarili at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay ng katatagan ng espiritu ng tao, lalo na kapag may suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, at kapag mayroon kang matibay na paninindigan sa iyong mga prinsipyo. Ang bagyo ay lumipas na, at sa kabila ng mga bakas na naiwan nito, nagsimula na ang pagtayo ng isang mas matibay at mas makulay na kinabukasan. Kabanata 9. Ang pagbubuo muli ng mga basag na piraso. Ang paglalakbay patungo sa paghilom ay isang proseso ng unti-unting pagbubuo muli ng mga basag na piraso. Para kay Carmela, ito ay isang yugto ng pagtuklas, pagpapatawad at paglikha ng isang bagong buhay mula sa mga guho ng nakaraan. Matapos ang unos, ang kalangitan ay hindi agad naging maliwanag, ngunit unti-unti ang mga ulap ay nahawi, nagpapakita ng pag-asa at pagkakataon. Ang pundasyon ng kanyang pagbangon ay ang kanyang mga kaibigan, sina Maria at Sofia, at ang kanyang minamahal na lolo, si Don Miguel. Sila ang nagsilbing kanyang mga angkla sa gitna ng pagbabago. Ngunit habang siya ay lumalakas, nararamdaman niya ang pangangailangan na palawakin ang kanyang mundo, na makakilala ng mga bagong tao at makabuo ng mga bagong karanasan na hindi lamang nakabatay sa kanyang nakaraan. Isang araw, sa payo ni Don Miguel,
Nagpasya si Carmela na sumali sa isang organisasyong pangkomunidad na nakatuon sa pagtulong sa mga kabataang nangangailangan. Ito ay isang organisasyon na aktibo sa pagbibigay ng libreng edukasyon at mga kasanayan sa mga mahihirap na komunidad. Sa simula, siya ay nag-aatubili, nababahala na baka hindi siya magkasya o baka ang kanyang nakaraan ay humadlang sa kanya. Ngunit ang mga salita ni Don Miguel ay nagbigay sa kanya ng lakas. Apo, ang pagtulong sa iba ay isa sa mga pinakamagandang paraan upang makatulong sa sarili. Makakakilala ka ng mga bagong tao na may mabubuting puso at higit sa lahat, makakaramdam ka ng kabuluhan sa iyong buhay. Sa kanyang unang paglahok, nakilala niya si Miguelito, isang masigasig na estudyante na nag-aaral ng medisina, at si Isabela, isang artist na may malikhaing isipan. Nagulat siya sa kanilang pagiging bukas at mapagkakatiwalaan. Hindi nila alam ang buong detalye ng kanyang nakaraan, ngunit tinanggap nila siya batay sa kung sino siya sa kasalukuyan. Sa kanilang mga pag-uusap, nalaman niya ang mga pangarap at hamon na kanilang kinakaharap, at nakita niya ang kanyang sarili sa kanilang mga kwento, ang pakikipaglaban para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang pakikipagkaibigan sa kanila ay nagbigay kay Carmela ng bagong pananaw. Nakita niya na ang mundo ay mas malaki pa kaysa sa kanyang mga personal na problema. Ang paglalaan ng oras sa pagtulong sa iba ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng layunin. Nagsimula siyang makaramdam ng kasiyahan sa paggawa ng mga simpleng bagay, pagtuturo sa mga bata ng alpabeto, pagtulong sa paghahanda ng mga materyales para sa mga workshop, o simpleng pakikinig sa mga kwento ng mga taong kanyang tinutulungan. Ang mga karanasang ito ay nagsilbing gamot sa kanyang mga sugat, nagpapagaling sa kanyang puso. Kasabay nito, unti-unti ring nagbabago ang kanyang pananaw sa kanyang mga magulang. Ang pagiging malayo sa kanila ay nagbigay sa kanya ng espasyo upang makapag-isip ng malinaw. Habang patuloy na tumatakbo ang legal na proseso, at habang nakikita niyang sila ay nahihirapan din sa kanilang sitwasyon, nagsimula siyang makaramdam ng awa. Hindi ito nangangahulugan na nakalimutan niya ang sakit, ngunit nagsimula siyang makita sila hindi lamang bilang mga taong nagkasala, kundi bilang mga taong may sarili ring kahinaan at mga pagkakamali. Sa pamamagitan ng mga usapan nila ni Don Miguel, mas naiintindihan niya ang konsepto ng pagpapatawad. Carmela, sabi ni Don Miguel sa isa nilang hapunan habang pinagmamasdan ang lumubog na araw, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Ito ay pagbibigay sa iyong sarili ng kalayaan mula sa bigat ng galit at sama ng loob. Hindi ito nangangahulugang paglimot sa kasalanan, kundi pagpili na huwag hayaang ang nakaraan ang kumontrol sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Dahan-dahan, nagsimula si Carmela na buksan ang komunikasyon sa kanyang mga magulang. Sa simula ay sa pamamagitan ng mga mensahe at kalaunan ay sa pamamagitan ng mga maikling tawag sa telepono. Ang mga usapan ay hindi pa rin madali, puno pa rin ng mga hindi nasasabing salita at mga natitirang sakit, ngunit ito ay isang simula. Ang pagtanggap sa kanilang pagbabago, kahit na maliit pa lamang, ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad. Ang kanyang relasyon kay Don Miguel ay lalo pang tumibay. Madalas silang magkasama, naglalakad sa parke, kumakain ng mga simpleng putaheng Pilipino na paborito ni Carmela, o simpleng nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa buhay. Naging sandigan siya ni Carmela, isang taong hindi lamang nagbibigay ng payo, kundi pati na rin ng walang pasubaling pagmamahal at suporta. Ang kanilang ugnayan ay naging mas malalim kaysa sa isang simpleng relasyon ng lolo at apo. Ito ay naging isang ugnayan ng pagtitiwala at pagmamahal sa pagitan ng dalawang taong nakaranas ng pagsubok. Sa kabila ng lahat, alam ni Carmela na ang mga sugat ay hindi agad maghihilom. May mga araw pa rin na naiisip niya ang lahat ng nangyari, ngunit hindi na ito ang bumabakod sa kanya. Sa halip, ito ay nagiging inspirasyon para sa kanya na magpatuloy, na lumikha ng isang buhay na puno ng kabuluhan, katatagan at tunay na kaligayahan. Ang mga basag na piraso ng kanyang nakaraan ay nagsimulang maging bahagi ng isang bagong mosaik,
isang mas malakas at mas magandang larawan ng kanyang buhay. Kabanata 10, ang bagong paglalakbay. Isang taon na ang nakalipas. Isang taon mula nang ang dating tahimik na buhay ni Carmela ay biglang nabalot ng unos. Ngayon, sa isang maliit ngunit makahulugang pagtitipon, siya ay nakatayo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nakabangon, mas matatag at mas matalino. Ang maliit na hardin sa likuran ng apartment ni Don Miguel na pinalamutyan ng mga parol at mga bulaklak na paborito ni Carmela ay puno ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kaibigan sina Maria at Sofia, ang kanyang lolo, si Don Miguel, at maging ang ilang mga bagong kakilala mula sa organisasyong kanyang sinalihan. Ang hangin ay puno ng banayad na musika at masarap na amoy ng mga paboritong putaheng Pilipino na inihanda ng ilang mga kaibigan tulad ng pancit at lumpiang sariwa kasama na ang isang simpleng cake na may mga kandilang sumasalamin sa bagong pag-asa. Nagsimula ang pagtitipon sa isang tahimik na sandali, isang pagpupugay sa mga alaala ng nakaraan, ngunit higit sa lahat, isang pagdiriwang ng kasalukuyan at ng hinaharap. Si Carmela, na nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng damit, ay tumayo sa gitna ng kanyang mga bisita. Sa kanyang mga mata, mayroong kislap ng kasiyahan, ngunit mayroon ding bakas ng karunungan na nakuha mula sa mga pinagdaanan. Salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi, simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng taus-pusong pasasalamat. Isang taon na ang nakalipas mula nang ang lahat ay nagbago. Isang taon mula nang ang buhay ko ay tila ba gumuho. Pumausi siya, hinayaan ang mga salita na lumubog. Noong mga panahong iyon, akala ko ay hindi na ako makakabangon. Ang sakit, ang pagkalito, ang pagtataksil, lahat iyon ay parang napakabigat na pasan. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Kay Maria at Sofia, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagbabago, puno ng emosyon. Salamat sa pagiging sandigan ko. Hindi ninyo ako iniwan, kahit kailan. Kayo ang aking pamilya dito sa Maynila. Ang inyong suporta ay nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy. Pagkatapos, tumingin siya kay Don Miguel, ang kanyang lolo, na nakangiti ng may pagmamalaki. Lolo, sabi niya, ang kanyang tinig ay lumambot. Salamat sa lahat, sa inyong karunungan, sa inyong pagmamahal, at sa inyong hindi natitinag na suporta. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala kayo. Tinuruan ninyo akong lumaban, na huwag sumuko, at na ang pagpapatawad ay isang lakas, hindi kahinaan. Ang pagpapahalaga sa mga nakatatanda, lalo na sa mga lolo at lola, ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipino. Hindi niya nakalimutang banggitin ang kanyang mga bagong kaibigan mula sa organisasyon. At sa aking mga bagong kaibigan, dagdag niya, sina Miguelito at Isabela, at sa iba pa, salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong pananaw. Sa inyong pagiging bukas at sa inyong pagtulong sa iba, ipinakita ninyo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagbibigay at pagmamahal. Nagpatuloy siya, ang kanyang tinig ay nagiging mas malakas at mas may kumpiyansa. Ang nakaraang taon ay puno ng mga pagsubok. Naharap ko ang mga legal na proseso, ang sakit ng pagtataksil at ang mahirap na landas ng pagpapatawad. Ngunit sa bawat hakbang, natuto ako. Natuto akong mas pahalagahan ang katapatan, ang tunay na pagmamahal at ang halaga ng mga taong tunay na nandyan para sa iyo. Ang aking mga magulang, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago, nagpapakita ng bakas ng dating sakit, ngunit mayroon na ngayong kapayapaan. Ang aming relasyon ay hindi pa perpekto. Marami pa kaming kailangang ayusin, ngunit natuto akong tanggapin ang nakaraan. Natuto akong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Dahil ang pagdala sa galit at sama ng loob ay mas mabigat pa kaysa sa anumang nawala sa akin. Ang pagtalakay sa pagpapatawad na ito ay nagpapakita ng paglago at pagtanggap. Ang pagdiriwang ay hindi lamang isang paggunita sa nakaraan, kundi isang pagkilala rin sa kanyang pagbabago. Nakahanap siya ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pagkalimot, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapatawad. Nakabuo siya ng mga bagong relasyon na nagpapayaman sa kanyang buhay
At higit sa lahat, natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Isang mas matatag, mas malakas, at mas maligayang Carmela. Ang paglalakbay na ito ay nagturo sa akin na kahit sa gitna ng pinakamadilim na unos, laging may liwanag na darating. Pagtatapos niya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pasasalamat. Nagsisimula na ako sa isang bagong paglalakbay, dala ang mga aral ng nakaraan, ngunit nakatuon sa mga pangarap ng hinaharap. Salamat sa lahat ng bumubuo sa aking bagong buhay. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng masigabong palakpakan. Sa gabing iyon, hindi lamang isang taon ang kanyang ipinagdiriwang, kundi ang kanyang sariling pagbangon, ang kanyang tapang, at ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga basag na piraso ay hindi nawala, ngunit sila ay naging bahagi na ng isang mas magandang larawan, isang patunay ng tibay at kakayahan ng puso ng tao na magmahal at maghilom. Isang taon na ang nakalipas. Isang taon mula nang ang dating tahimik na buhay ni Carmela ay nabalot ng unos. Ngayon, sa isang maliit ngunit makahulugang pagtitipon sa hardin ni Don Miguel, ipinagdiriwang niya ang kanyang pagbangon. Ang lugar ay pinalamutian ng mga parol at mga bulaklak at ang hangin ay puno ng banayad na musika at ang masarap na amoy ng mga paboritong putaheng Pilipino tulad ng pansit at lumpiang sariwa. Kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kaibigan na sina Maria at Sofia, ang kanyang mapagmahal na lolo na si Don Miguel, at ilang mga bagong kakilala mula sa organisasyong kanyang sinalihan. Nagsimula ang pagtitipon sa isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, isang pagpupugay sa nakaraan, ngunit higit sa lahat, isang pagdiriwang ng kanyang kasalukuyan at hinaharap. Si Carmela, nakasuot ng simple ngunit eleganteng damit, ay tumayo sa gitna ng kanyang mga bisita. Sa kanyang mga mata, makikita ang kislap ng kasiyahan at karunungan na nakuha mula sa kanyang mga pinagdaanan. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Simula niya, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng pasasalamat. Isang taon na ang nakalipas mula nang ang buhay ko ay tila ba gumuho. Noong mga panahong iyon, akala ko ay hindi na ako makakabangon. Ang sakit, ang pagkalito, ang pagtataksil, lahat iyon ay parang napakabigat na pasan. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Kay Maria at Sofia, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Salamat sa pagiging sandigan ko. Hindi ninyo ako iniwan. Kayo ang aking pamilya dito sa Maynila. Ang inyong suporta ang nagbigay sa akin ng lakas. Pagkatapos, tumingin siya kay Don Miguel. Lolo, sabi niya, ang kanyang tinig ay lumambot. Salamat sa lahat. Sa inyong karunungan, pagmamahal, at hindi natitinag na suporta. Tinuruan ninyo akong lumaban, na huwag sumuko, at na ang pagpapatawad ay isang lakas. Hindi rin niya nakalimutan ang kanyang mga bagong kaibigan. At sa aking mga bagong kaibigan, dagdag niya, salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong pananaw. Sa inyong pagiging bukas at pagtulong sa iba, ipinakita ninyo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Nagpatuloy si Carmela, ang kanyang tinig ay nagiging mas malakas. Ang nakaraang taon ay puno ng mga pagsubok. Naharap ko ang mga legal na proseso, ang sakit ng pagtataksil, at ang mahirap na landas ng pagpapatawad. Ngunit sa bawat hakbang, natuto ako. Natuto akong mas pahalagahan ang katapatan, ang tunay na pagmamahal, at ang halaga ng mga taong tunay na nandyan para sa iyo. Tungkol sa kanyang mga magulang, mahinahon niyang sinabi, ang aming relasyon ay hindi pa perpekto. Marami pa kaming kailangang ayusin, ngunit natuto akong tanggapin ang nakaraan. Natuto akong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Dahil ang pagdala sa galit ay mas mabigat pa kaysa sa anumang nawala sa akin. Sa pagtatapos, sinabi ni Carmela, ang paglalakbay na ito ay nagturo sa akin na kahit sa gitna ng pinakamadilim na unos, laging may liwanag na darating. Nagsisimula na ako sa isang bagong paglalakbay, dala ang mga aral ng nakaraan, ngunit nakatuon sa mga pangarap ng hinaharap. Salamat sa lahat ng bumubuo sa aking bagong buhay. Ang kanyang mga salita
ay sinalubong ng masigabong palakpakan. Sa gabing iyon, ipinagdiriwang hindi lamang ang isang taon ng paglalakbay, kundi ang kanyang pagbangon, ang kanyang tapang, at ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga basag na piraso ng kanyang nakaraan ay naging bahagi na ng isang mas magandang larawan. Isang patunay ng tibay ng puso ng tao na magmahal at maghilom.